Kabanata 1766, Ang Ilog ng Katahimikan. Umuungol. Sa harap ng napakalakas na kapangyarihan ng tunay na dragon mula sa katawan ni Zephyr, gaano man kapanganib ang lugar na kanilang pupuntahan, wala nang ibang magawa ang Red Cloud Carp King kundi sumuko. Kung tutuusin, mas nakakatakot si Zephyr kaysa sa lugar na iyon. Kaya kahit labag sa loob nito, napilitan ang hari ng Red Cloud Carp na sumugal. Dahan-dahan itong lumangoy patungo sa misteryosong lugar habang patuloy na nanginginig ang buong katawan. Bagamat mukhang kalmado si Zephyr sa panlabas, nanatili siyang lubos na mapagbantay. Malinaw niyang nararamdaman na habang papalapit ang Red Cloud Carp King sa lugar na iyon, lalo itong nanginginig sa takot. May isip kung gaano kapanganib ang lugar na iyon para takutin ng ganito ang isang demonyong halimaw na nasa antas ng alchemy. Swoosh! Sa wakas, nakarating sila sa kanilang destinasyon. At sa sandaling makita ni Zephyr ang tanawin sa harap niya, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang harapan, isang kakaibang batis ang umaagos. Humigit kumulang 10,000 metro ang haba nito at 100 metro ang lapad. Ang tubig ay malinaw na parang kristal at kumikinang na tila mga diamante. Ngunit sa kabila ng malinaw nitong anyo, tila wala itong katapusan. Sa paligid nito, unti-unting kumakalat ang isang napakalamig na aura. Ang lamig ay napakatindi. Kahit si Zephyr ay nakaramdam ng matinding ginaw, na para bang pati ang kanyang kaluluwa ay malapit ng magyelo. Ngunit ang higit na nakapagtataka. Hindi makalapit ang tubig mula sa nakapaligid na ilog sa kakaibang batis na ito. Para bang may invisible na harang na naghihiwalay sa dalawang espasyo. Bukod pa rito, kahit napakalamig ng aura, hindi nagyayelo ang tubig sa loob nito. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang ganitong uri ng lamig ay sapat na sana upang gawing yelo ang isang ilog na 10,000 metro ang haba. Ngunit ang batis na ito ay nananatiling umaagos na parang walang anumang epekto sa tubig. Para bang magkaibang mundo ang dalawang espasyo. Swoosh! Nang makarating si Zephyr sa lugar na ito, agad na lumabas mula sa kanyang katawan sina Nine Netherbird at Cursed Devil King. Ang Serenity River. Habang nakatingin sa kakaibang batis sa harapan nila, puno ng pagkagulat ang mga mata ng Cursed Devil King. Oo. Seryoso rin ang ekspresyon ng Nine Netherbird. Isang matalim na liwanag ang kumislap sa mga mata nito. Ito ang Serenity River. Ang Serenity River ay sinasabing isang ilog na hindi kailanman natutuyo at hindi kailanman nawawala. Nang marinig iyon, lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Zephyr. Ang Serenity River ay isang napaka-misteryoso at sinaunang lugar. Mukha lamang itong ordinaryong ilog, ngunit sa katunayan, ibang-iba ito sa isang normal na ilog. Napakalamig ng tubig nito. Gaano man kalakas ang isang nilalang, kapag nadikitan ito ng tubig mula sa Serenity River, hindi ito basta makakatakas sa napakatinding lamig. Kapag nagpatuloy ang epekto, maging ang kaluluwa nito ay maaaring tuluyang magyelo. Hindi. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Nine Netherbird. Sa tingin ko, hindi ito ang tunay na Serenity River. Bakit mo nasabi? Kumunot ang noo ni Zephyr at tumingin sa Nine Netherbird. Ang Serenity River ay isang napaka-misteryosong lugar. Sinasabing hindi ito madaling matagpuan kahit sa Infernal Realm. At ayon sa mga alamat, mas nakakatakot ito kaysa sa iniisip natin. Bagamat hindi ko pa ito personal na nakikita, malinaw sa mga alaala ng aking bloodline inheritance na mas kakilakilabot ang tunay na Serenity River kaysa sa bagay na nasa harapan natin. Hindi ito ganoon ka-simple. Tumango ang Cursed Devil King. Tama. Kung tunay na Serenity River ang nasa harapan natin, natatakot akong bago pa tayo makalapit dito, nagyelo na tayo dahil sa nakakatakot na lamig. Hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Bahagyang natahimik si Zephyr. Pagkatapos ay nagsalita muli ang Cursed Devil King. Bagamat napakalamig ng batis na ito at halos kapareho ng Serenity River. Kung tama ang hula ko, mayroong kahit isang patak ng tubig mula sa tunay na Serenity River na nakahalo rito. Napakunot ng malalim ang noo ni Zephyr. Isang patak lamang ng tubig mula sa tunay na Serenity River ang maaaring magdulot ng ganitong nakakatakot na lamig.
Kung ganoon, gaano kaya kakilakilabot ang tunay na Serenity River? Sa sandaling iyon, lalo lamang naging interesado si Zephyr. Kung isang patak lamang ng tubig mula sa Serenity River ay mayroon ng ganitong kapangyarihan, tiyak na napakalaking oportunidad ang nakatago sa lugar na ito. Anong klaseng pagkakataon kaya ang naghihintay sa loob? Kumislap ang mga mata ni Zephyr. Sa oras na ito, mas lalo niyang gustong malaman kung ano ang nakatago sa kailaliman ng kakaibang batis. Ngunit bago niya iyon tuklasin, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa Red Cloud Carp King. Pwede ka nang bumalik. Bahagyang kumislap ang kanyang katawan habang bumaba siya mula sa likod ng malaking karpa. Swoosh! Sa sandaling makalaya, hindi na nagatubili ang Red Cloud Carp King. Agad itong lumangoy palayo sa napakabilis na bilis. Para bang natatakot itong manatili kahit isang segundo pa sa tabi ni Zephyr. Hindi ito lumingon. Hindi ito nagatubili. Tumakas lamang ito ng buong lakas. Samantala, nakatingin si Zephyr sa misteryosong Serenity River sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung anong panganib ang naghihintay sa loob. Ngunit alam niyang sigurado ang isang bagay. Ang pagkakataong tinatawag ng kanyang battle attire ay malamang na nakatago mismo sa kailaliman ng mahiwagang ilog na ito. Kabanata 1767, Ang lihim ng malamig na ilog. Sino ba talaga ang nagtayo ng Ditian City? Talaga bang ganoon kakilakilabot ang mga sinaunang martial artist? Habang nakatingin sa kakaibang ilog sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Zephyr na makaramdam ng pagkalito. Ang lugar na ito ay napaka-misteryoso. At higit sa lahat, napakalamig ng tubig nito. Siyam na ibon, itago mo muna ang iyong presensya. Sampin na hari ng mga demonyo, huwag mong ibunyag ang inyong kinaroroonan. Maingat na nagutos si Zephyr. Masyadong kakaiba ang ilog sa harapan niya, at maging ang kapaligiran ay nagdudulot ng matinding panganib. Kahit ang makapangyarihang Red Cloud Carp King ay takot na takot sa lugar na ito. Sapat na iyon upang patunayan na hindi simple ang ilog na ito. Ayaw ni Zephyr na isugal ang buhay ni Nine Netherbird at Cursed Devil King. Sok! 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 Zephyr, kahit malakas ka at nagawa mo pa akong alipinin, mag-ingat ka. Huwag kang mamatay sa loob. Bahagyang nang aasar na sabi ng Cursed Devil King. Sa totoo lang, umaasa siyang mamamatay si Zephyr upang tuluyan na siyang makalaya. Ngunit ngayon, naunawaan na rin niya na hindi naman pala masamang sumunod kay Zephyr. Sa halip, malaki pa ang maitutulong nito sa kanyang paglilinang at hinaharap. Malamig na sumanghal si Zephyr. Hindi na siya nagsalita pa. Dahan-dahan siyang tumalon patungo sa ilog. Crash! Sa sumunod na sandali, tuluyang lumubog sa tubig ang kanyang katawan. Biglang bumalot sa kanya ang isang nakakatakot na malamig na aura. Napakatindi ng lamig. Sa isang iglap, tila nanigas ang mga kalamnan sa buong katawan niya. Kahit si Zephyr ay hindi inaasahan na magiging ganito kalakas ang lamig ng ilog. Mahirap itong bantayan. Ngunit sa sandaling iyon, buzz! Bahagyang nanginig ang suot niyang Ice Flame Supreme Battle Attire. Kaagad, naglabas ito ng napakaraming misteryosong simbolo ng liwanag. Kasabay nito, isang malakas na dagandong ang umalangaw na parang kulog mula sa kalangitan. Boom! Biglang nahati ang rumaragasang tubig sa paligid ni Zephyr. Aba! Nagulat si Zephyr nang makita ang nangyari. Ang kasuotang pandigma na ito ay tunay ngang isang pambihirang mahiwagang bagay. Masyadong malamig ang tubig sa loob ng ilog. Kahit ang isang taong may napakalakas na katawan ay mahihirapang tiisin ang ganitong lamig. Ngunit hindi inaasahan ni Zephyr na kaya pala ng Ice Flame Supreme Battle Attire na ihiwalay ang tubig at ang malamig na aura mula sa kanyang katawan. Sa tulong ng kasuotang pandigma, agad na nabawasan ng malaki ang pressure na nararamdaman niya. Bagamat hindi nito tuluyang naharang ang malamig na aura, sapat na ang proteksyong ibinibigay nito para kayanin ni Zephyr ang lamig gamit ang kanyang pisikal na katawan. Malalim sa kailaliman ng ilog. Patuloy na sumisid si Zephyr. Habang lalo siyang lumalalim, lalo ring lumalakas ang malamig na aura sa kanyang paligid. Ngunit bigla niyang napansin ang isang kakaibang pagbabago. Parang,
Kaya ng katawan ko na sumipsip at pino ang isang bahagi ng malamig na aura na ito. Bahagyang nagulat si Zephyr. Habang lumilipas ang oras, naramdaman niyang unti-unting hinihigop ng kanyang mga kalamnan ang malamig na aura. At habang patuloy itong nasisipsip, lalong lumalakas ang kanyang katawan. Talagang hindi ka panipaniwala. Kung ibang martial artist lamang ang lamusong dito, kahit isang maliit na bahagi ng malamig na aura ay maaaring magdulot ng matinding pinsala. Malamig itong parang kayang pasukin ang laman at buto at tuluyang i-freeze ang katawan. Ngunit iba si Zephyr. Dahil sa ancient draconic way, ang kanyang pisikal na katawan ay matagal nang lumampas sa antas ng isang ordinaryong martial artist. Bukod pa rito, taglay pa niya ang Ice Flame Supreme Battle Attire, isang pambihirang kayamanang nagtataglay ng napakalakas na kakayahang protektahan ang katawan. Dahil dito, hindi lamang niya kayang tiisin ang malamig na aura. Kaya pa niya itong gamitin upang palakasin ang kanyang katawan. Habang patuloy na lumalalim si Zephyr sa ilog, lalo niyang nararamdaman ang napakalaking enerhiyang nakatago sa kailaliman. At sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang biglang sumulpot sa kanyang puso. Para bang may isang napakalaking lihim na naghihintay sa pinakailalim ng ilog. At ang lihim na iyon ay maaaring maging pinakamalaking oportunidad na makukuha niya sa paglalakbay na ito sa primordial space. Kabanata 1768, ang lalim ng Serenity River. Unti-unti niyang sinipsip ang malamig na aura na nakapaligid sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zephyr na para bang may matatalim na talim ng espada na nabuo mula sa 1,000 taong gulang na misteryosong yelo. Dumadaloy ang mga ito sa kanyang katawan at tumatagos sa bawat meridian. Isa-isa ring nailalabas ang maliliit na karumihan mula sa kanyang katawan. Unti-unti, lalong naging dalisay ang kanyang pangangatawan. Ang kanyang balat at mga buto ay tila naging jade, kumikinang sa ilalim ng malamig na tubig. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng kakaibang ningning, para bang isang immortal na nilalang. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na sumisid si Zephyr ng palalim. Ngunit habang papalapit siya sa ilalim ng ilog, unti-unti ring bumabagal ang kanyang kilos. Habang lumalalim, lalo ring tumitindi ang pressure. Ramdam na ramdam niya ang napakalaking pressure na nagmumula sa tubig. Hindi niya maiwasang mamangha. Ang tubig sa paligid niya ay tila naging likidong bakal. Napakataas ng densidad nito, at napakalakas ng presyon na halos hindi na niya maigalaw ng malaya ang kanyang katawan. Sa ganitong densidad, para bang bato na ang tubig sa paligid niya. Imposibleng isipin na maaari pa rin itong manatiling likido. Maaari kayang dahil ito sa isang patak ng Serenity River. Ang Serenity River ay isang bagay na napaka-misteryoso. At pagdating sa maalamat na Infernal Realm, kakaunti lamang ang mga sinaunang tala tungkol dito. Napakakaunti rin ang nakasulat tungkol sa mga misteryosong lugar na tulad nito. Para bang may isang hindi nakikitang puwersa na sadyang nagbury sa mga tala tungkol sa mga sinaunang lihim na ito. Dahil dito, lalo lamang naging mausisa si Zephyr. Malamang ay may halong kahit isang patak ng tubig mula sa tunay na Serenity River ang ilog na ito. Iyon marahil ang dahilan kung bakit napakataas ng densidad ng tubig at napakalakas ng pressure sa kailaliman. Swoosh! Swoosh! Biglang nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa loob ng katawan ni Zephyr. Ang Tree of Eternity ay nagsimulang maglabas ng kakaibang enerhiya. Kasunod nito, malinaw niyang naramdaman na unti-unting lumalakas ang aura ng puno. Bahagya siyang nagulat. Mula noong huling pagkakataon, halos wala nang naging pagbabago sa Tree of Eternity. Ngunit ngayon, bigla itong gumalaw at tila bahagyang lumago. Maaari kayang nagbago ito dahil sa tubig ng Serenity River. Napaisip si Zephyr. Ramdam niya na patuloy na naglalabas ng kapangyarihan ang Tree of Eternity upang lunukan ang malamig na aura na pumapasok sa kanyang mga meridian. At habang sinisipsip nito ang malamig na enerhiya, lalo rin itong nagiging matatag at makapangyarihan. Hindi ko alam kung gaano pa kalalim ang kailangang marating bago ko makita ang ilalim. Tumingin si Zephyr sa walang hanggang kailaliman ng ilog. Batay sa bilis ng kanyang pagsisid, matagal na siyang nakalubog ng napakalalim. Ngunit kahit ngayon,
Hindi pa rin niya makita ang ilalim. Talagang mahirap itong isipin. Para bang walang katapusan ang ilog na ito. Para bang hindi lamang siya nasa loob ng isang ilog, kundi nasa isang napakalawak at walang hanggang espasyo. Enerhiya ng espiritu. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hindi na nag-atubili si Zephyr. Agad niyang pinakawalan ang sarili niyang enerhiyang espiritu upang siyasatin ang paligid. Boom! Kasabay ng pagkalat ng napakalawak at makapangyarihang enerhiyang espiritu, ang bawat maliit na galaw sa paligid ay unti-unting lumitaw sa kanyang kamalayan. Ngunit habang palalim ng palalim ang kanyang enerhiyang espiritu, biglang may isang kakaibang bagay na naramdaman si Zephyr. Sa kailaliman ng walang hanggang tubig. Tila may isang bagay na nakatago roon. Isang bagay na hindi lamang napakalakas, kundi tila matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1769, ang misteryosong banal na karakter. Hindi ko inaasahan na kahit ang napakalakas kong enerhiyang espiritu ay hindi kayang makakita ng napakalayo. Kung ganoon kalakas ang pressure dito, hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa ibang tao. Kung susubukan nilang gamitin ang kanilang spirit energy sa ganitong kalaliman, malamang ay nagyelo na sila hanggang mamatay. Sa kasalukuyang lakas ng kaluluwa ni Zephyr, maituturing na siyang isang halimaw kahit noong panahon ng sinaunang Draconic era. Malayo ang kanyang espiritual na lakas sa ordinaryong martial artist. Kaya naman mahirap isipin kung gaano katindi at kakilakilabot ang pressure na naroon sa kailaliman. Tinansya ni Zephyr na kung wala ang proteksyon ng Ice Flame Supreme Battle Attire, magiging napakahirap para sa kanya na makasulong ng ganito kalalim. Ano yun? Nang malapit na niyang bawiin ang kanyang enerhiyang espiritu, biglang natigilan ito. Isang napakalamig at nakakatakot na aura ang biglang humarang sa kanyang spirit energy. At sa mismong sandaling iyon, direktang nabura ang bahagi ng kanyang enerhiyang espiritu. Napakalinaw ng naramdamang iyon ni Zephyr. Para bang ang kanyang kamalayan ay biglang sinunog ng naglalagablab na apoy, o tinamaan ng nakakabinging kidlat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi apoy o kulog ang dahilan. Kundi, isang lamig na kayang burahin ang mismong enerhiya ng espiritu. Gayunpaman, dahil sa kaunting enerhiyang espiritong iyon, natukoy ni Zephyr ang eksaktong lokasyon ng kakaibang bagay. Swoosh! Walang pag-aalinlangan, kumislap ang kanyang figure. Sa isang iglap, naging isang bug zone ng hangin si Zephyr at mabilis na sumugod patungo sa direksyong iyon. Nandito na. Hindi nagtagal, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Nakarating na siya sa lugar kung saan biglang nabura ang kanyang spirit energy. Buzz. Sa lugar na ito, tila namuo ang tubig ng ilog at halos naging yelo. Ngunit hindi ito tuluyang nagyelo. Umaagos pa rin ang tubig. Napakabagal lamang ng paggalaw nito, na halos hindi na matukoy ng ordinaryong mga mata. Kung walang napakalakas na enerhiyang espiritu tulad ng kay Zephyr, halos imposibleng maramdaman ang bahagyang paggalaw ng tubig. Maingat na nagmasid si Zephyr. At sa gitna ng lugar na ito, may nakita siyang isang mapusyaw na asol na ron na lumulutang sa tubig. Naglalabas ito ng malamlam na asol na liwanag. Bahagya itong lumulubog at umaangat kasabay ng tubig, na para bang buhay. Ano ito? Nakatitig si Zephyr sa kakaibang simbolo. Bahagyang kumaibot ang kanyang mukha. Ang ron ay tila isang simbolo. Ngunit sa kabilang banda, para rin itong isang salita. At habang mas matagal niya itong tinitingnan, mas kakaiba ang pakiramdam niya. Sa bawat sandaling pagmamasid niya rito, tila nagbabago ang anyo nito. Ano nga ba talaga ang bagay na ito? Hindi napigilan ni Zephyr na mamangha. Sa kanyang kakayahan sa pagmamasid, lubos siyang nagtitiwala sa kanyang sariling mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-aalinlangan siya sa kanyang nakikita. Posibleng isang uri ito ng magic formation na kayang baguhin ang visual perception ng isang martial artist. Kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang spirit energy upang siyasatin ng mas mabuti ang ron. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano? Nakasulat ba ito? Habang masusing sinusuri ang asol na liwanag, unti-unting nakita ni Zephyr ang tunay na anyo nito.
Isa nga itong karakter. Ngunit hindi ordinaryong karakter. Anong klaseng salita ang maaaring magkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan? Lalong lumalim ang pagkagulat sa puso ni Zephyr. Karaniwang ang mga salita ay ginagamit lamang upang magdala ng impormasyon. Wala silang sariling kapangyarihan. Ngunit ang karakter sa harap niya ay tila isang buhay na nilalang. Naglalaman ito ng isang napakalakas at misteryosong kapangyarihan. At higit sa lahat, isa itong napakatandang karakter. Biglang may naalala si Zephyr mula sa kanyang nakaraang buhay. May nabasa siyang isang alamat tungkol sa isang sinaunang uri ng pagsusulat. Sinasabing ang mga karakter na iyon ay lubos na naiiba sa mga ordinaryong salita. Ang bawat isa ay naglalaman ng kakaibang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng mga karakter na iyon, maaaring makamit ng isang martial artist ang iba't ibang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Ang mga maalamat na karakter na iyon ay tinatawag na banal na mga karakter. Ayon sa mga sinaunang tala, ang mga banal na karakter ay nagmula pa sa napakalayong panahon. 12-dosenang karakter lamang ang sinasabing umiiral. Ngunit bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng napakalakas na banal na kapangyarihan. Kapag na-control ng isang martial artist ang kahit isa lamang sa mga ito, maaari niyang baguhin ang kanyang kapalaran at magkaroon ng kapangyarihang lampas sa karaniwang mga eksperto. Maaari kayang nakatitig si Zephyr sa misteryosong asul na Ron. Ang Ron na ito, isa sa mga banal na karakter na binanggit sa mga sinaunang teksto. Sa sandaling mabuo ang kaisipang iyon, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Dahil kung tama ang kanyang hinala, ang nakita niya ngayon ay maaaring mas mahalaga pa kaysa sa pagkakataong matagal na niyang hinahanap. At higit sa lahat, kung talagang isang banal na karakter ito, ano naman ang nakatago sa likod nito? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1770, ang banal na karakter ng pagkalamig. Ang mga banal na karakter, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay mga karakter na nagtataglay ng kapangyarihan ng mga Diyos. Ang walang katapusang kapangyarihan at iba't ibang misteryosong kakayahang nakapaloob sa mga ito ay matagal nang naitala sa mga sinaunang aklat. Malamang na talagang isang salita ng mga Diyos ang bagay na ito. Gulat na sabi ng Cursed Devil King. May bahid ng inggit sa kanyang boses. Napakaswerte talaga ni Zephyr. Kahit siya ay may malalim na pangunawa sa mga banal na karakter, napakabihira pa rin niyang makita ang isang tunay na karakter na nagtataglay ng ganitong kapangyarihan. Sayang lamang at ngayon pa lang siya nakakita ng ganito. Sa modernong panahon, kakaunti na lamang ang nakakaalam sa tunay na pag-iral ng mga banal na karakter. Kaya hindi niya maiwasang isipin kung gaano kapambihira ang pagkakataong natagpuan ni Zephyr. Isang tunay na banal na bagay na sumusuway sa langit. Sino ang hindi magnanais na makuha ito? Napakatindi ng lamig sa lugar na ito. Maaari nitong maapektuhan maging ang ating mga kaluluwa. Mahinang nagsalita ang Nine Netherbird. Kahit napakalakas ng kakayahan kong labanan ang lamig at hindi ako madaling maapektuhan ng mababang temperatura, medyo mahirap pa rin itong pigilan. Swoosh! Kumislap ang mga mata ni Zephyr. Muli niyang itinoon ang kanyang atensyon sa misteryosong banal na karakter. Patuloy itong lumulutang at lumulubog sa tubig, na para bang isang maliit na bangkang inaanod ng alon. Ngunit sa bawat paggalaw nito, kumakalat ang isang nakakatakot na malamig na aura. Habang nararamdaman ang kapangyarihang iyon, unti-unting nabuo ang isang hula sa isip ni Zephyr. Malamig. Kung hindi ako nagkakamali, ang banal na karakter na ito ay dapat kumakatawan sa pagkalamig. Napakababa ng temperatura na nagmumula rito. Isa itong napaka-espesyal na kapangyarihang kayang magyelo at magpalamig ng halos lahat ng bagay. Sa iba't ibang uri ng elemental na puwersa, ang kapangyarihan ng yelo ay kabilang sa pinaka-nangingibabaw. Iilang martial artist lamang ang tunay na kayang kontrolin ang ganitong kapangyarihan. At maging ang mga may bloodline na nagtataglay ng kapangyarihan ng yelo ay napakabihira. Gayunpaman, kailangang aminin ni Zephyr na ang kapangyarihan ng lamig ay tunay na nakakatakot. Hindi ito mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng kidlat. At kapag mas pinag-aralan pa ito ng mabuti, maaaring mas mapanganib pa ito kaysa sa kidlat sa ilang sitwasyon.
Sa mga sinaunang tala, mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyang henerasyon, ang mga martial artist na nakapagkontrol ng kapangyarihan ng yelo ay pawang mga natatanging eksperto. Bawat isa sa kanila ay naging tanyag at nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan. Kung malulunok at mapipino ni Zephyr ang banal na karakter na ito, makakakuha siya ng isang napakalakas na bagong uri ng kapangyarihan. Magiging bahagi ito ng kanyang ancient draconic bloodline. At nangangahulugan iyon na lalong tataas ang kanyang fighting power. Gayunpaman, napakalakas ng bagay na ito. Kung gayon, ang kapangyarihang taglay nito ay higit na nakakatakot kaysa sa ordinaryong dakilang kapangyarihan. Kung gusto kong matagumpay na mapasailalim at mapino ito, natatakot akong haharap ako sa isang napakalakas na kontra-atake. At hindi ko pa alam kung ano ang magiging kahihinatnan kapag nabigo ako. Malamig na ipinaliwanag ni Zephyr ang sitwasyon. Walang magandang bagay sa mundong ito ang madaling makukuha. Kadalasan, ang bawat napakalaking pagkakataon ay may kaakibat na napakalaking panganib. Mas mabuting mag-ingat ka. Nagbago ang ekspresyon ng Cursed Devil King. Hindi ito ordinaryong kapangyarihan. Huwag mong maliitin dahil isa lamang itong karakter. Ang kapangyarihang nagmumula rito ay sapat ng makalipol ng isang alchemy practitioner. Bagamat napakalakas ng iyong kasalukuyang kakayahan, natatakot akong hindi ito magiging kasing dali ng iniisip mo. Kung susubukan mong lunukan at pinuhin ito ng padalos-dalos, maaaring ang kaluluwa mo mismo ang unang magyelo. At kapag nangyari iyon, maaaring mamatay ka rito nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Mabigat ang tono ng Cursed Devil King habang nagbibigay ng babala. Tahimik na nakatingin si Zephyr sa misteryosong banal na karakter. Alam niyang tama ang babala nito. Ngunit habang tinitingnan niya ang sinaunang karakter sa harap niya, hindi lamang takot ang nararamdaman niya, kundi isang matinding pagnanais na makuha ang kapangyarihang iyon. Dahil kung magtatagumpay siya, ang banal na karakter ng pagkalamig ay maaaring maging isa sa pinakamalalakas niyang alas. Ngunit bago niya ito mapasailalim, kailangan muna niyang harapin ang kapangyarihang kayang magyelo maging ang kaluluwa ng isang alchemy practitioner. Abangan ang susunod na kabanata.